kami. At lalong-lalo na si Master Jing. Ang galing ni Razor. Pero nag-aalala pa rin ako sa kanya dahil meron pang isa sa kanila hindi kumikilos. Kuya Illumi, tama na. Huwag ka nang lumaban pa. Ikakapahamak mo lang ito. At bigla namang may lumabas nga, nabiligan at ibinato nga patungo kay Razor. Dahil nga nakapokus si Razor sa dalawa ay hindi niya agad ito namalayan. Bigla na nga lang at tinamaan nga si Razor sa kanang bahagi ng kanyang katawan. At siya namang hindi kapanipaniwalang reaksyon ni Gon. Naramdaman nga ito agad ni Jing. Makikita nga natin na unti-unti ang nawawasak ang lugar kung saan nga sila naglalaban. Paunti-unti na nga itong natuturo dahil nga sa mga labanang nangyayari. Balik nga tayo kay Razor kung saan tinamaan nga siya na may bigla na lang umatake bandang likuran niya. Ngunit ito pala ay si Pariston. Naku, pasensya na. Siguro ay nainip lang ako kaya ko nagawa yun. Di ko naman akalain na matatamaan agad siya. Samantala, sa kabilang banda ay gulat na nga si Gon sa nangyari. Dahil nga, napuruhan nga ng gusto, eto nga ang si Razor. Inatake ni si Razor nang walang kaalam-alam. Napakadaya niya. Ano? Hindi ko kaagad napansin. Habang abala kaming nanonood sa laban ni Razor, agad naman siyang umatake nang hindi nalalaman. Hindi. Malubha si Razor. Malubha ang tama niya. Delikado. Ano? Habang nagpapahinga kami at nanonood sa labanan nila Razor, sinamantala niya naman para makagawa ng atake na hindi nalalaman. Medyo hindi maganda ang pag-ugali ng isang ito. May kadayaan at tuso. At napakasama. Medyo may kadayaan ang isang ito. Pero kung sa bagay, walang mali doon dahil laban na ito hanggang sa huli. Makikita nga natin dito si Razor na tila hinang-hina na nga ito dahil nga napakalubha ng tama niya sa kanang bahagi ng kanyang katawan. Hindi maganda to. Masyado akong nagpabayas sa labanan namin. Nararamdaman kong pahina ng pahina ang aura ni Razor. Mukhang hindi sapat ang oras para makapagpahinga ako. Tignan mo nga naman. Nangyayang pa itong si Pariston. Kahit na ay kaya ko na siyang tapusin. Pero mabuti na yun para hindi maubos ang lakas ko. Ngayon, ikaw na ang bahala sa kanya. Huwag mo na siyang pagbibigyan pa hanggat may pagkakataon. Alam ko yun, Chrollo. Kaya naman, ako nang bahalang tumako sa kanya nang kahit papano ay makaganti